Magandang umaga mga kababayan. Gusto niyo bang matuto ng sekreto kung paano magiging masaya sa buhay? Aalamin natin yan mamaya. Pero bago yan, samahan niyo kaming tunghayan ang mga kwento ng pag-ibig sa kapwa. Gaya na lamang sa Bulacan, kung saan isang libreng medical mission ang naipagkaloob sa ating mga kababayan sa bayan ng San Jose del Monte. At ang kwento naman ng ating mga kababayan sa Middle East na pumila hindi para tumanggap, kundi upang magbigay ng dugo sa isinagawang blood donation drive doon. Aming ibabahagi sa inyo ang mga kwentong ito na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ito ang MCGI Cares. Minsan, akala natin wala nang malalapitan kapag may problema sa kalusugan. Pero sa Bulacan, daan-daan nating mga kababayan ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal sa isang medical mission. Isang patunay na kapag may problema ay hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa dahil may mga paraan at may mga taong handang umabot sa mga nangangailangan. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa Panginoon na nagkaroon ng panahon ang MCGI dito sa San Jose del Monte. Nakakapagpapacheck up po ang ating mga mamamayan dito na nangangailangan ng tulong para sa pagpapagamot. Kahit paano po, malaking tulong kasi po, nabigyan po kami ng tawid gutom sa araw-araw. Malaking tulong po. Nalaman ko po itong event na to dahil po sa FB, sa Facebook, nabasa ko po na may libreng medical mission, kasama po ang dental. Gustong-gusto ko na pong magpabunot ng ipin. Alas 5 po ng umaga, pumunta na po ako rito. Mahirap po ang masakit ang ipin kasi po, dala po ang lahat, pati ulo, gilagid ko, panga ko, masakit. Malaking bagay po itong pangyayaring event na to sa San Jose del Monte. At malaking pagpapasalamat din po sa namumuno sa inyong adikain. Sana po masundan po ng marami pang beses. Sa awa ng Diyos, patnubayan po tayo lahat ng Panginoon. Wala akong trabaho ngayon. Akal dahil binabantayan ko siya. Papacheck up ko tong asawa ko dahil may sakit siya. Diabetes, tapos para maka-avail ng medical mission ng MCGI dahil mahirap lang kami. Napakabuti dahil nakatulong sa mga kapatid at saka hindi mga kapatid, nakatulong ng malaki. Napakalaking tulong po, masaya po. Kasi malaking tulong po sa kagaya namin mahihirap na makabili ng gamot. Kagaya ngayon, yung asawa ko po kasi walang anong trabaho niya. Paudlot-udlot lang po. Kaya nung nalaman ko po na meron pong pre-medical mission po kayo dito, kaya pumunta po ako, kaya kanina maaga pa. Tanghali na nga po, 7:30 na. Kaya pagdating ko, marami na pong tao. Napakaswerte po talaga namin na nagkaroon po ng ganito ngayon sa Minuyan. Tsaka po sa Panginoon na binigyan po na kagaya nyo na maging daan para matulungan po kagaya po namin mahihirap. Kaya thank you po talaga. Sana marami pa po kayong matulungan na kagaya namin, na kapuspalad, na mahihirap po. Masaya akong dumating dito kasi tanging kasayahan. Nakita ko yung mga kapatid. Sabi ko sa kanila, ano ba ang gagawin natin? Sabi niya, magpasuka tayo ng mata. Sige, sabi ko, sige, magkano ba? Sabi niya, walang bayad. Sabi ko, talaga? Walang bayad? Kasi doon sa EU, tingin ako 4,500. Ang mahal, wala ako noon. Kahit piso, wala. Kaya sabi niya, sige, doon, punta kami dito. Halos wala akong tulog. Yung sa Play Store po, malaking tulong, lalong-lalo na yung mga
hikaos nating mga kabayan na nabibigyan nila ng kanilang pangangailangan na lalo-lalo sa mga pagkain o anong paman, malaking tulong po. Yun po, yung mga lalo-lalo na sa MCGI, yung gumawa po ng programa na to, bihira lang po sa mga ibang region na nangyayari ito. Gayun pa man, isang maayos at magandang adigain na ginawa po nila, lalo-lalo na hindi lang sa mamayan ng San Jose, at sa mga ibang lugar po. Hindi na kailangang lumayo pa para makakuha ng serbisyong pangngipin at pangmata. Sa Davao del Norte, isang mobile dental and optical clinic ang umikot upang maghatid ng libreng serbisyo sa komunidad. Isang simpleng hakbang na nagbigay linaw sa paningin at ngiti sa marami. Okay lang yung pang-araw-araw, pero sa pag-reading, mahirapan ako magbasa. Salamat ako sa Diyos dahil mayroon ganito, libre. Lang hanap, di ka ikabasa. Oo, maka-epekto. Kaya may makaklaro pang panaw. Nabigay basa ko ni importante. Di kaya hindi ka makabasa kay man, hanap man. Gwapo nga, tabang nga, experience akong nakita sa inyo nga kay libre gud kayo inyong pag-silbi sa mga katawhan ganyan. Salamat kay mga ani nga katabang sa mga tao. Salamat ako dito sa NCGI dahil malaking tulong. Mayroon silang mga libre. Diri sa ato sa Santo Tomas po, isa po ni siya sa mga lugar kung saan marami pong kapatid na walang anuman. Napapasalamat po ako sa Diyos dahil nabigyang pagkakataon na mapuntahan po kami dito ng mobile clinic natin. Yung mga kapatid natin na may iniintang sakit sa kanilang ngipin ay nabubulutan na. Yung mga kapatid nating malabo ang paningin, kahit papaano po ay nabigyan din linaw ang kanilang paningin po. At maging sa medical po, kung meron man silang karamdaman, awa tulong po ng Diyos ay nabibigyan din ng free consultations po. Sa gitna ng init at abalang araw sa Middle East, may mga taong kusang pumila, hindi para tumanggap, kundi para magbigay. Sa isang blood donation drive, marami ang nag-alay ng dugo para sa mga nangangailangan. Isang simpleng hakbang na maaaring makapagligtas ng buhay. Every time na nagdo-donate ako ng dugo, masarap sa pakakaramdam. Una sa lahat, papasalamat ako sa Diyos dahil nakabahagi ako, nakapag-donate ng dugo upang makatulong sa kapwa.
isang kasiyahan po sa aking puso na makapagbigay dugtong ng buhay sa mga nangangailangan. Tayo po, mga kabataan, makibahagi po tayo habang may buhay at lakas pa po tayo, ay mag-participate po tayo dito sa gawaing ito. Thankful to every member of the MCGI. I think the beginning is difficult, but I hope that you will continue with us as we decided, and you will provide us more donors. And I wish that we celebrate this ceremony on monthly basis or on quarterly basis. And I'm expecting more donors from you. As we said, this is our aim, that we need to reach 100% volunteer donation. I would like to thank the MCGI for the donation. Your donation is really make a difference, and I hope it's not last time. Thank you all. Blood donation is something is very, very, very big. Blood donation, that means you are helping a lot of patients, a lot of cases that really need blood, and they are waiting for a drop of blood just to be still alive. MCGI really, they are doing a great job. I hope that every group in the world following this team to come to donate blood, because really our blood bank in the hospital need a lot of blood component that helping and serving a lot of surgery, a lot of patients who need really this type of blood component. Thank you. We appreciate your effort. You are coming as a voluntary team. You are supporting us, supporting the life of the patient. Nakakatuwa lang isipin kasi naunawaan naman natin, sabi ni Kuya, ang dugo talaga hindi na ma-manufacture. Kaya sa pamamagitan nitong sama-sama nating paggawa, pagdodonate ng ating buhay, ng ating dugo, alam natin marami tayong natutulungang kapwa natin. Which is yun yung pangalawa sa mga pinakamahalagang utos. Una ang pag-ibig sa Diyos at siyempre pag-ibig sa kapwa. Nagaganap natin ito sa pamamagitan ng ganitong mga gawain, pagdodonate ng dugo. Kaya salamat sa Diyos. At kung tayo ay iibig sa ating kapwa-tao, ang sabi, ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito. Ano yon, kapatid na Rodel? Iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. At para mo maibig ang kapwa na gaya ng iyong sarili, magpakilala kang kapwa. Magpakilala kang kapwa-tao. Sino ba ang nagpapakilalang kapwa-tao? Para masabi mong kapwa-tao ka, kung nagpapakita ka ng habag at nagkakaawang gawa ka, kapatid na Rodel. Dahil yung pagpapakita ng habag, bahagi ng lalong mahahalagang bagay ng kautusan. Amen. I would like to thank MCGI for their contribution and their participation with us in our efforts in blood donation. They have come, they have done the effort, and they have given the time, and they have given the most precious gift of life, which is blood. Sa mga kapatid na gustong sumubok, first time, wag po kayo magdalawang isip. Sa umpisa lang naman kung maaaring natatakot kayo sa needle, sa umpisa lang yan. Pero sa awat tulong, kapag nandun naman na po, naunawaan mo lahat. Yung maliit na kurot, kaya nating tiisin yun. Yung kurot ng karayom, kumbaga. Maliit na lang natiisin yun. Pero ang equivalent naman ng magagawa mo, ay hindi natin basta masusukat yun. Kumbaga, ang gantimpala nun hindi natin sukatin. Kaya sama tayo sa mga ganitong gawain, napakabuting gawain. Sana, mga kapatid,
mabuo lalo sa ating mga kalooban. Hindi mali ang tayo'y magkaawang gawa at magpakita ng habag. Huwag natin kalilimutan ang unang utos, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Paano ba maging maligaya sa buhay? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Paano magiging maligaya ang buhay ng tao? Ang kaligayahan po nasa Panginoon. Ang kaligayahan yung nasa Panginoon ka. You are content, meron kang proteksyon, meron kang Diyos na kinikilala, yun po ang tunay na kaligayahan. 1-2 ng awit. Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kaniyang dahon na may hindi malalanta at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. May ginhawa, may kaligayahan kung nabubuhay tayo sa Panginoon. Sabi, kung ang kanyang kasiyahan nasa kautusan ng Panginoon at nagbubulay-bulay siya sa araw at gabi sa kautusan ng Diyos, magiging para siyang punong kahoy na nakatanim sa siping ng agos ng tubig. Hindi malalanta, magbubunga sa kapanahunan at ang kanyang buhay giginhawa. Yun po ang maligayang buhay. Nakita ko ang katuparan ng salita ng Diyos. Hindi po maligaya yung araw-araw lasing ka. Hindi maligaya yung araw-araw may party. Hindi totoo yung maligaya. Ang tunay na kaligayahan ay yung nabubuhay ka sa isang paraan ng pamumuhay na itinuturo ng Diyos. May Diyos ka, marunong kang gumalang sa Diyos, sumasamba ka sa Diyos, marunong kang magmahal sa asawa, sa anak, marunong kang magmahal sa kapwa. Yun ang tunay na kaligayahan sa mundo. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang isyu ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan. Dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos. Sa puso'y maingatan sa
Ikaw